Good morning po, I'm Kuya Pao. Welcome po dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. Bulaklakan na ang mga tanim. Ito, ang daming bulaklak ng kamatis. Wow naman! Ayan, binawasan natin ang dahon para mag-focus siya sa pagbubulaklak. May nahuhulog din naman na bulaklak. Palatandaan na siya ay mayroong calcium deficiency. Ayan, kulang siya sa calcium. Gagawa natin ang paraan yan. Pero ito, mga sumunod, nag-apply na ako ng calcium sa kanya. Ito yung mga sumunod na bulaklak, yung mga bago. Ang dami sa taas, oh. Ayun. Tingnan natin. Ayun, yung mga bago. Dami. Ang ganda sa baba. Ayun pa. Daming bunga nitong kamatis na ito. Meron pa sa tuktok. Ayun, oh. Itong kamatis na ito nakatanim sa balde. Ayan, oh. May kasama pa nga siyang paminta. Ayan yung paminta. Tatalbos na rin. Ayan, oh. Paminta yan. Nakakatuwa na yung halaman pagka flowering and fruiting stage na siya. Pagka ganito na po, ang kailangang ibigay natin na fertilizer sa kanya ay mayaman sa potassium. Na po, yun yung magpo-provide ng potassium para sa kanya at tutulong para dumami yung bulaklak at dumami yung bunga. Dadami po yung ating harvest. Mayaman sa potassium ang dapat nating ibigay pagka flowering and fruiting stage na yung ating mga halaman. Yung sili, oh, daming bunga, daming hinog. Ang dami ko nang na-harvest dito na sili. Pambabad sa suka. Ayan, oh. Ito yung air pruning na sili. Nakatanim lang siya sa maliit na container. Wow naman! Lalagyan niya ng pintura. Ang daming bunga. Daming hinog. Sili labuyo. Ito naman yung okra. Ilan na din yung na-harvest ko dito. Ayan, oh. Yun yung kanya mga tangkay, yung pinagkunan ng bunga. Ay, may panibago siyang bunga at marami pang pasunod. Okra. Yan, okra pa rin yan. Okra. Daming bunga. Yan, dami na na-harvest. Then may mga kamatis pa rin doon, bulaklaka na sa gilid. Wow naman! Yung gumagapang na yun, patola yan. Yan yung iba, oh. Dito ko siya pinagapang sa baba para maraming ugat. So nakagapang siya sa lupa. Dumadami yung kanyang ugat pagka ganyan. So mas effective para sa kanya yung pagsipsip ng nutrients at ng tubig kasi yung kanyang katawan nakalapat sa lupa at nag-uugat yun. So ito pa yung iba, may dalawa ditong nauna. Ayan, nakagapang na siya dito sa entrance. Ayan. Ayan, ilagyan ko ng tali dito yan sa entrance. So dun sa gulong naman meron naman ditong ampalaya. Napulot ko lang ito mula sa kitchen waste.
yung pinagbalatan ng gulay galing sa palengke. So napulot ko, sumibol, nilipat ko dyan. Ngayon ang ganda na niya, oh. Yan, meron na siyang nagdadaho na at malapit nang gumapang. Yan, nauna itong isa, then nakakuha ulit ako ng isa. Ayun, dalawa na siya, ampalaya. Maganda yan. So, dito rin natin pagagapangin yan sa net, dito sa bakod. Ito ay papaya. Galing ito kay Melchor Albano. Shout out and salamat kay Melchor Albano ng Tagkawayan, Quezon. Sa kanya galing ang papayang ito. So, ang papayang ito ay galing pa po, sabi niya, sa China. At ang maganda sa papayang ito, marami siyang bumunga, mababa pa lang puproduce na siya ng bunga. So pag-harvest, abot ng tao, hindi na kailangang akyatin, so sungkitin, abot kamay ang pag-harvest ng bunga ng papayang ito. And then marami siyang bumunga at malalaki rin ang bunga nito. Wow naman. Ito may panibago tayo mga punla, mga pasibul. Itong maliit na to, basil. Yan. Ito, pipino. So marami tayo mga bagong pasibul. Ito, lettuce pa rin yan. Yan, panibagong batch ng lettuce. Ito naman, yan, ang daming laman nito. Etong seedling tray na ito, sari-sari ito. Ito yung kanyang laman, yung nakatanim dito sa seedling tray. Merong yellow lemon, labanos, bell pepper, upo, sweet peas. Ayan, hindi mabasa yung iba. Tsaka yung Baguio beans. So ito sila, may sumisibol na. Ito sumisibol na ito yung Baguio beans. Ito nasa linyang to. Yung kasunod na linya, ito yung sweet peas. Maganda yung yan. chicharo. And then yung ilang hilera pa yan hanggang doon sa dulo. So ito yon, hindi pa sumisibol yung iba. Dalawa pa lang yung sumibol sa kanila. Dalawang klase pa lang, yung Baguio beans and then yung sweet peas. Yan, mga legume plants. Dito bulaklakan na yung ibang sili natin. Ito naman bell pepper. Ito may bulaklak na rin. Flowering and fruiting stage na rin to. Meron niyang kasama doon sa kabila. Ayun, oh. Nakataas naman siya, nakahang. Bell pepper. Tingnan natin. Kapitan natin. Then close up. Ayun, meron siyang buko. Ayun. May bunga. And then meron siyang mga bulaklak. Yan, nandito lang po siya sa 1 gallon na lalagyan. Ayan, oh. Yan, binutas lang, pahiga. And then nakasabit siya. Ayan, bell pepper. So ang dami natin ditong siling panigang ito. Pero yung klase ng sili nito ay yung maiksi lang siya pero panigang din. Para siyang bell pepper yung amoy pero siling panigang. Mas mahaba nga lang yung siling panigang na isa. Mas mahaba siya, ito mas maiksi ito. Then
Etong mustasa, meron na tayong namumulaklak dito. Ito, makakapag-produce na tayo ng buto na pananim kasi namumulaklak na itong mustasa. Ang ganda oh. Ang taba nito. Ayan. Yung kasama niya, ang taba pa rin, sigla pa rin. Ang tagal pala ng buhay ng mustasa. So, hindi ko matandaan kung isang buwan o mahigit na itong mustasa na ito. At ang title nito nung ginawan ko ng video, yung Unlimited Mustard. Ayan, meron pa dito sa gitna, namumulaklak pa rin. Ayan, nakatanim lang isa sa maliit na container. Ayan o. Ayan. Kung familiar kayo dyan. So, pinagtataniman ko na yan. So ang taba ng mustasa at ang tagal ng buhay nila. So, ayan o. Masigla pa rin sila, bagamat dito medyo madalang na kasi inatake sila ng mga uod. Oh no! So na-detect agad natin ng maaga, kaya nagawa natin ang solusyon. Yan yung ating mustard, buhay pa rin. Meron na tayong mga bagong halaman, buhay pa rin sila. At naharbisan pa rin natin ng tuloy-tuloy. Ayan, taba pa rin. No? And then, etong malunggay, nakarecover na. Dati naninilaw na yung kanyang dahon nung tag-ulan. Pero ngayon, dahil na-improve natin itong garden, so nagdagdag tayo ng mga amendments, yung sari-sari na pwedeng magpaganda ng ating lupa. Ito yung resulta. Ang ganda ng epekto sa ating malunggay. Naka-recover na siya. Dami ng dahon. So nagdagdag din tayo dun sa labas, malunggay pa rin, ayun oh. Dati hindi ako makabuhay niyan. Grabe na yung effort na ginagawa ko, pero ang sekreto lang pala ay yung hindi siya magagalaw. At saka tamang moisture lang yung kailangan niya, hindi mo kailangan lunurin siya sa tubig, ano po. Tamang moisture lang, meron lang siyang masisipsip para hindi mabulok yung kanyang puno, para hindi mababad yung kanyang ugat. Kaya, tamang moisture, magsusurvive po ang ating malunggay. Dito may pwede na tayong harvest na okra ulit. Ayan o. Ayan, nakapag-harvest na din tayo dyan. Isang piraso yata. Ayan, tuloy-tuloy na yan, basta bumunga yung okra. Sili pa rin yun nasa kabila doon. Then meron pa tayo dito, okra pa rin. Ilang puno yung okra na yan. So pag sariwa yung gulay, ang sarap kainin. And then safe din yung kakain, kasi alam mo yung fertilizer na ginamit mo, organic. Tayo dyan nag-spray ng mga chemical para yung ihahain natin sa ating pamilya ay masustansyang gulay. So nandito lang tayo sa ating bakuran, backyard, kitchen garden. Ito, nandito pa rin, oh, sa maliit na lalagyan. Ito, ganda nitong isang mustasa. Yan. Yan, oh. Meron siyang bulaklak. Maraming ipuproduce na buto yan. At meron na tayong hindi na tayo bibili ng pananim sa susunod na pagtatanim natin ng mustasa. Wow naman! Taas, oh.
Then, etong sili, ito yung sinasabi ko kanina, yung siling panigang. Hindi siya masyadong mahaba. Tapos yung kanyang amoy ay may kahalintulad, may kaparehong amoy siya dun sa sa bell pepper. Medyo mabango pero maanghang din pagka magulang na siya. Yan, nakakapag-harvest na din kami dito. Dito kami kumukuha ng para sa sinigang na manok, sinigang na isda. Ayan, meron na tayong sariling panlahok, siling panigang. Dito yan sa balde. Ito yan. Yan lang siya. And then meron na din siyang mga bagong sibol. Ayun, may mga buko at mga bulaklak. Ayan, tuloy-tuloy ang kanyang pagbubulaklak. Sabi natin kanina, pagka ganitong fruiting stage, flowering and fruiting stage, dapat ang ibibigay nating fertilizer ay mataas sa potassium. Ayan, pagka tayo ay nag-organic, ang gagamitin natin sa kanya yung fermented fruit juice. Ito naman yung lettuce. Ayan, nakapagbuhay tayo ng lettuce. Ito na siya. Meron na siyang dahon. Ayan o. Totoong dahon na ito. Ano po? Kasi itong isa, itong nasa baba, utilidon. Ayan. Lettuce. Malaki na ang lettuce. So nakakatuwa naman kasi kaya pala nating magbuhay ng lettuce. Ayan, mahal po yan. Mataas po ang kanyang presyo. Salamat po sa panonood, at kung bago ka lang sa channel na ito at hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, hit the like button, and ring the bell for notification. Salamat po. See you in my next video.